Oh, amen. No? Praise God. Ang pag-aralan po natin ngayon ay ang ano ba ang ah, katotohanan, no? Ano nga ba ang katotohanan, mga kapatid, no? So ano nga ba ang katotohanan, mga kapatid, no? Ang dami ang nagtatanong kung ano nga ba ang katotohanan, mga kapatid. Alam nyo, ang mostly na nagtatanong kung sino ang katotohanan, mga kapatid, ay walang iba kundi yung mga napakataas ang pinag-aralan, mga kapatid. Yung mga taong nag-aral pa ng pagka-Diyos ng Diyos, sila pa ang hindi naniniwala sa katotohanan, mga kapatid. No? Bakit, mga kapatid? Dahil ang mga nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, sila mismo ang hindi nakakilala sa katotohanan, mga kapatid. No? Sila mismo. Katulad din ba, alam nyo, katulad din ba tayo ni Pilato na nagtatanong kung ano yung katotohanan? Opo, nagtatanong si Pilato sa ating Panginoong Hesukristo kung ano yung katotohanan sa kanya, mga kapatid. Ipinakita na, ipinaranas na ang ating Panginoong Hesukristo ang katotohanan, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga himala na kanyang ginawa sa bayan na kung saan ay si Pilato ay isang gobernador sa lugar na yon, mga kapatid. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensya na yon, mga kapatid? Yung mga balita na yon na nagpapatotoo patungkol sa mga himala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa harapan ni Pilato, mga kapatid, no? Sabi niya dito, magsisimula po tayo sa John 18:36. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ko ng aking mga tauhan upang hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ganon, sabi ni Pilato, isa kang ang hari, sabi ni Pilato, mga kapatid. So nung narinig ni Pilato, mga kapatid, ang mga katagang ito na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay nagdedeklara ng pagkahari ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. No? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. So ibig sabihin, kinikilala ni Pilato ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay hari, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang patotoo. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito tungkol sa katotohanan, sabi niya po, mga kapatid. Tungkol sa katotohanan, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Sabi niya po, kaya sabi ni Pilato, ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato, mga kapatid. No? Alam niyo, mga kapatid, iyon ang kadahilanan kung bakit ipinako ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa katotohanan, mga kapatid. Ang kanyang pangaral, mga kapatid, ang kanyang mga pangaral ay tumama sa mga nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, mga kapatid. At nagalit sila dahil hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan, mga kapatid. At sa panahon din natin ngayon, mga kapatid, no? Marami ang ayaw sa katotohanan, mga kapatid.
Dati punong-puno lahat ang mga upuan na yan, mga kapatid. Pero narinig nila yung katotohanan, mga kapatid, hindi nila kayang tanggapin ng katotohanan. Naghanap sila ng isang relihiyon na umaayon sa kanilang ginagawang immoralidad, kasalanan. Gusto nilang kunin ang mundo nila at dalhin nila sa loob ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, gusto nila yung salita ang makibagay sa kanilang ginagawang kasalanan. Mga kapatid, no? Yung pagiging pagkabakla, dadalhin mo yung pagkabakla mo dito sa salita ng Panginoon. Gusto mo umaayon yung salita sa ginagawa mo kasalanan. Yung pagiging immoralidad mo, hindi pwede ang gano'n, mga kapatid. Di ba? Dapat ang salita ng Panginoon ang maghuhugas sa atin, katulad ng sinabi niya sa kanyang salita, I have already cleansed you by the words and by the teachings I have spoken to you. Alam nyo, sobra ang wicked ng tao, mga kapatid. Alam nyo sa Amerika, no? Alam nyo sa Amerika, hindi lang sa Amerika, sa buong mundo, mga kapatid, yung pagiging mga LGBTQ na yan, mga kapatid, may mga pare, may mga, hindi ko alam kung anong sektang na yan, anong relihiyon na yan, na kinakasal na nila ang parehong lalaki at parehong babae, mga kapatid, no? Hindi na nila alam kung ano ba talaga ang totoong partner nila. Mabuti pa ang hayop. Mabuti pa po ang hayop. Yung aso, alam niya kung sino yung partner niya. Diba? Alam niya kung sino ang magiging asawa niya. Mga kapatid, pero yung tao, mga kapatid, hindi nila alam. Diba? Ano ba yun? Identity crisis ba yun, mga kapatid? No? Kasi napapanood po sa mga television, mga kapatid, no? Napaka-wicked po ng tao. Kaya ito ang mga palatandaan na malapit na talaga ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Ayaw nila yung katotohanan, mga kapatid. Dati punong-puno ito. Punong-puno pa ang mga upuan na yan. Pero nung marinig nila yung pagkokorek ng Panginoon, mga kapatid, isa-isa po silang nag-alisan dahil hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan na yan, yan ang magsasabi yung mga bisyo mo. Di ba? Yan ang magsasabi yung mga kasalanan na ginagawa po natin sa araw-araw nating pamumuhay, mga kapatid. No? Kaya kung sino pa yung mga nagsasabi na napakarami silang alam, mga kapatid, sila pa ang patuloy na gumagawa ng kasalanan, mga kapatid. Walang silbi na alam natin ang lahat ng salita ng Panginoon kung hindi naman natin sinasabuhay ang lahat ng ito, mga kapatid. Di ba? Kung hindi natin sinasabuhay, mga kapatid. Ako, living testimony po ako, yung sarili ko, mga kapatid. Di ba? Kung isa ka nang nakakilala sa Panginoon, marami ng pagbabago sa buhay mo, magbabago na yung prinsipyo mo sa pamumuhay mo. Oo. Di ba? Magbabago na po lahat, mga kapatid. Di ba? Alam nyo, kung nakakilala ka na sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo na balikan yung mga dating kasalanan mo. Di ba? Nag-iisip ka pa lang ng mali, nagalit ka, nagkakaroon na ng conviction sa puso mo. Nagagalit ka na sa sarili mo. Opo. Tumayo ako sa pananampalataya ko. Opo, tumayo kami ng pamilya ko, mga kapatid. During COVID, opo, ang daming kasamahan ko na pastor. Tumawag sa akin, Pastor, magpapa-vaccine ka ba? Hindi po, sabi ko. Tatayo ako sa pananampalataya ko. Sabi ko, mga kapatid, tatayo po kami sa aming pananampalataya. Tumayo po kami sa pananampalataya namin, mga kapatid. No? Sa buong kapulisan, mga kapatid, ipinaglaban ko yung pananampalataya ko sa ating Panginoong Jesucristo, that Jesus is only the healer, that Jesus is life, Jesus is the truth.
Jesus is the way, mga kapatid. Hindi po ako nagpabaksin. Sa totoo lang. Hindi kami nagpabaksin ng pamilya ko. Ipinaglaban namin yung katotohanan na yan, mga kapatid. Na Diyos lamang ang may kakayanan na magpagaling. Nung anumang karamdaman na yan, yung COVID na yan, noong panahon ng COVID, mga kapatid. Paano kung darating na yung panahon na ilalagay na yung mga chips dito sa kamay natin or anumang bahagi ng katawan natin? Alam nyo, nangyayari na po sa ito sa ibang lugar. Nilalagyan na po nila ng chips, ng mga palatandaan na ito, yung mga chips na ito, mga kapatid, no? Ito, yung mga ginagawa ng mga kaaway, mga kapatid, ng mga chips na ito, biblically, mga kapatid, nasabi na po dito sa salita ng Panginoon, ito yung mga palatandaan na ikaw ay nakuha na ng kaaway, mga kapatid. Di ba? Kinuha ka na ng kaaway, mga kapatid. Yung mga may chips dito, paano kung ganun ang mangyayari sa atin? Na hindi ka na makakabili ng pagkain mo pag wala kang chips dito sa kamay, mga kapatid. Di ba? Baka wala nang may iwan dito, baka yung pamilya ko na lang may iwan dito. Opo. Baka pamilya ko na lang. Kung gano'n ang mangyayari, hindi ka na makakapunta sa grocery, hindi ka na makakabili ng mga gamot, ng mga pagkain. Pwede mo namang magtanim, di ba? Pwede namang magtanim, mga kapatid. Di ba? So, ibig sabihin, pag nangyayari ang mga yun, mga kapatid, malapit ng pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. Bukas po, mga kapatid, mangyayari po yung sinasabi nila na solar eclipse, na magkakaroon ng 7 minuto na kadiliman sa may parte ng Amerika. Hindi ko alam kung ano yung mga states of America na aapektuhan ng solar eclipse na ito, mga kapatid. Alam nyo, hindi pa nagsisimula ang solar eclipse, mga kapatid. Hindi pa nagsisimula. Pero, nagpaparamdam na ng galit ang Panginoon. Nagkaroon ng lindol sa Taiwan. Di ba? Hindi pa natin kung ano pa ang mga darating na sakuna dito sa mundo na ginagalawan natin, mga kapatid. Lahat ng ito ay mangyayari, mga kapatid. Nangyari nga yung total darkness eh. Di ba? Crucifixion darkness during the time of Jesus Christ. Opo. Nagkaroon po ng kadiliman noong namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yon ang palatandaan, kaya sinamba siya ng isang sundalong Romano, mga kapatid. Anong sinabi ng Romanong ito? Nung nagkaroon ng lindol at nagkaroon ng crucifixion darkness, mga kapatid, no? Alam nyo, nagpuri yung isang sundalo, yung kapitan ng Romano. Anong sinabi niya? Totoo nga na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi niya, totoo nga na ang taong ito ay matuwid, na ang taong ito ay anak ng Diyos. Sabi niya po, kinilala ko siya ng sundalong Romano, mga kapatid. Di ba? Opo. Kaya hindi natin alam kung ano yung mga palatandaan na ito na pinapakita ng Panginoon, mga kapatid. No? Yung pagkakaroon ng kadiliman, yung eclipse, alam nyo, hindi ito dahil nagkataon lang na magkakaroon ng yung eclipse na yon, kung anumang parte ng mundo ang mga yan, mga kapatid. Pero ang lahat yan, mga kapatid, no? Nangyayari ang mga ito, kalooban ng Diyos kung bakit may ganon. Upang ipakita niya na upang tayo ay lalapit, upang tayo ay magsasamba, magpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, nakita ko po yung video ng Taiwan, no? Pagkatapos ng sakuna. Alam niyo, ang ginagawa ng yung mga namatayan sila, naka-video kasi, naka-live sila. Yung meron silang parang Buddha doon, na ginaganyan nila, sinasamba nila, sinasamba nila yun, na nagpukan nila, mga kapatid. Di ba?
Nagkaganon po. Hindi ko alam kung anong klaseng yung rebulto yung sinasamba nila mga kapatid. Di ba? Ipinakita na ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan sa lugar na ito. Hindi pa rin sila magsisi, hindi pa rin nila kilalanin yung gumawa ng langit at lupa. Mga kapatid, di ba? Ayaw pa rin nilang kilalanin, mga kapatid. No? Opo, mga kapatid. Kaya, ito rin, mga kapatid, no? Kaya sa huling sandali ng ating buhay, no? Ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, I should say, no? Ipinaglaban pa rin niya yung katotohanan sa harap ni Pilato. Pinaglaban niya, mga kapatid, na siya ang katotohanan, mga kapatid. Subalit, mga kapatid, no? Hindi napagtagumpayan ni Pilato, hindi niya nakilala yung katotohanan na yun sapagkat siya'y umalis. Kung nagtanong lamang siya, pinagsapilitan niya, hindi ko alam yung katotohanan na yan. Tumalikod kasi si Pilato, mga kapatid. Ano ba yung katotohanan, sabi niya? Hindi man lang siya nagka-interes kung ano yung katotohanan na yon. Sapagkat kung sinabi sana, nagtanong sana, ipinagsapilitan ni Pilato, tinanong kung ano yung katotohanan, nakilala sana niya ang katotohanan na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Katulad din po sa ating panahon ngayon, marami ang hindi kumikilala sa katotohanan. Marami po. Ang mga hindi kumikilala sa katotohanan na ito, mostly ay yung mga taong mataas ang pinag-aralan. Mas kinikilala nila ang kanilang relihiyon kaysa ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kung ano yung sinasabi, yung relihiyon nila, yun ang sinusunod nila, mga kapatid. Kaya masabi niya dito, you will know the truth and the truth will set you free. Sabi niya po sa John 8:32. Na katotohanan lamang ang magpapalaya sa inyo na walang iba ang katotohanan na ito kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sabi niya po sa first Corinthians 1:20-21, no? Sabi niya po dito, na ang ating Panginoong Jesucristo, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians 1:20, 1:18 hanggang 21, mga kapatid. Ipinapakita dito ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, mga kapatid. Na hindi nakilala ng sanlibutan, hindi nakilala ng mga taong nag-aral ng kanyang pagka-Diyos. Di ba? Sabi niya po dito, sa 1 Corinthians 1:18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa atin na naliligtas. Sabi niya, mga kapatid. Diba? Sabi niya dito sa 19. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong. Sabi niya po. At gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Yung mga nagsasabing sila ay matatalino, mga kapatid. Sa 20 po, ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahonang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang. Alam mo, kung hindi mo kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo,
bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, isa kang hangal. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi mo, walang kwenta. Walang kwenta sa Panginoon yan. Dahil ang mga karunungan na yan, galing kay Satanas yan, mga kapatid. Hindi karunungan na galing sa ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Kung sino pa yung mga nagsasabing sila ang matatalino, sila pang babaero, sinungaling, magnanakaw. Di ba? Opo. Sila pa. Sapagkat kung meron sa iyo ang karunungan na galing sa Diyos, hindi mo kayang gawin ang mga lahat ng ito, ang lahat ng klase ng kasalanan na ito, mga kapatid. Katulad ng sinasabi ko po, mga kapatid, tumatayo po ako sa aking pananampalataya. Dati isa akong napakasamang tao, mga kapatid. Pumatay lang ang hindi ko ginawa. Pumatay lang po ang hindi ko ginawa. Pero nung nakilala ko ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap ko ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Hindi ko na binalikan yung mga kasalanan na ginagawa ko. Sinungaling, nagmumura, womanizer, bisyo, alak, sigarilyo, ang daming bisyo, mga kapatid. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, hindi ko na binalikan ang mga bisyo na yan. Pero may mga pastor pa rin na tumatayo sa pulpito, umiinom ng alak, tinatago ang paninigarilyo, tinatago ang pag-inom ng alak. Pati yung mga music team, umiinom, naninigarilyo. Di ba? Kaya ayaw nila dito eh. Kasi katotohanan ang sinasabi natin eh. Di ba? Katotohanan po. Masakit kasi. Kasi yung katotohanan, yan ang mag-iilaw sa ating buhay. Di ba? Iniilawan niya, sinasabi niya yung mga kasalanan na ginagawa natin. Mga kapatid. No. Opo. Di ba? Kaya sinabi niya dito, mga kapatid, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, sabi niya, hindi niya pinahintulutan siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Opo. Bakit hindi nila nakilala? Sila mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo sa krus. Yung mga nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, yung matatalino sa mundong ito, sila ang nag-udyok kay Pilato na ipako ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Opo. Kung darating kaya ang Panginoong Jesucristo ngayon, sigurado ako, mga kapatid, kahit sa ating kalagitnaan, sa atin, sa panahonan natin ngayon, marami pa rin ang hindi kikilala sa Kanya. Naniniwala ako. Dahil ang tao, ang gusto lang nilang paniwalaan yung mga bagay na nakikita nila, mga kapatid. Di ba? Opo. Sa ngayon na nga, ayaw nilang pakinggan ng salita ng Panginoon eh. Ayaw nilang kilalanin ang Biblia na ito ay salita ng Diyos eh. Ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng Diyos eh. Di ba? Ang dami. Kahit darating pa ngayon ang ating Panginoong Jesucristo, marami pa rin ang hindi umaayon. Marami pa rin ang hindi kikilala sa Kanya, mga kapatid. Pero, yung mga taong nagpapakumbaba at umaamin sa kanilang sarili na sila ay makasalanan, sila ang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Yung bulag nga, nakilala niya eh. Hindi nag-aral ito ng pagka-Diyos ng Diyos. Hindi relihiyosong tao.
Pero nakilala niya ang Panginoong Jesucristo nung dumating siya sa kanilang kalagitnaan. Yung mga babaeng nagbebenta ng aliw, yung mga tax collector, yung umaamin na sila ay makasalanan, yung mga mangingisda, yung mga ketongin, yung mga bulag, pipi, bingi, pilay, sila ang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. How much more sa kapanahunan natin na napakaraming nag-aral na. Ang taas ng pinag-aralan nila pero ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Dahil ang alam nila na katotohanan ay yung relihiyon nila, yung natapos nila, yung naabot ng kanilang napag-aralan, yung karir nila, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, walang silbi ang karunungan ng mundong ito. Sapagkat kung meron sa iyo ang tunay na karunungan na galing sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng tamang pagpaplano, meron kang tamang direksyon sa iyong buhay. Di ba? Opo, magiging tama lahat ang desisyon mo sa buhay. Pero kung wala sa iyo ang katotohanan, lahat ng plano mo, palpak yan. Puro palpak po yan, mga kapatid. No? Kaya sabi niya dito, sa halip, sabi niya po, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita. Ano ba ang magandang balita? Ang Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, ang magandang balita. Siya ay namatay at muling nabuhay. Yon ang magandang balita. That is the good news. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagkabuhay at ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun ang magandang balita na sinasabi dito. Mga kapatid. Marami ang naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay naniniwala rin sila na Diyos. Naniniwala rin sila na siya ay namatay at muling nabuhay. Kaya lang yung kanilang paniniwala at pananampalataya ay hindi umaayon sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. Dahil ayaw nilang kilalanin ang salita ng Panginoon. Paano mo sabihin na meron kang pananampalataya kung hindi mo naman paniniwalaan ang salita ng Panginoon? Ito ang pinanggagalingan ng pananampalataya, yung Biblia eh. Hindi ang relihiyon ng pananampalataya. It's only the Word of God. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. That is Romans 10:17. Hindi pwedeng manggaling ang pananampalataya sa relihiyon mo. Manggagaling lamang yan sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Basahin po natin yung John 5. Sabi niya dito, konti na lang po. John 5:24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Pero ayaw nilang pakinggan ang katotohanan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi niya dito sa 5:25, John 5:20. Pakatandaan ninyo, sabi niya dito, na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Yung mga patay sa espiritual. Ang sinasabi dito, na kapag patay ka sa espiritual, narinig mo ang salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay. Di ba? At ang sino mang makinig
sa Kanya ay mabubuhay. So paano ngayon mabubuhay ang tao? Kinikilala nilang ating Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, pero hindi naman nila, ayaw naman nilang pakinggan ng Kanyang salita. So ibig sabihin, gusto lang nila yung pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Yun lang ang gusto nila sa Kanya. Lumalapit lang sila dahil gusto nila yung blessing. Ayaw niya yung correction, ayaw niya yung pagtutuwid niya sa kanilang buhay, mga kapatid. Sabi niya dito sa 28, huwag mo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Sabi niya po. 2 verse na lamang po. Sabi niya dito sa 38, hindi nananatili sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Kaya't hindi nananatili ang salita ng Panginoon sa puso ng mga taong ito. Mga kapatid, dahil hindi nila kinilala ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay isinugo ng Diyos. Sabi niya dito na ako maglalas. Sa 43, mga kapatid. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ano ang pangalan ng kanyang Ama? Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Jesus is the name of God. Subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Sabi niya, mga kapatid. So Jesus is the name of God. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Yon ang ibinigay ng Diyos na pangalan. Mga kapatid, upang sa ganon tayo ay sumampalataya at maniwala sa Kanya, mga kapatid. Siya lamang ang katotohanan, mga kapatid. Na kapag sumampalataya po tayo sa Kanya, mga kapatid, no? Magsisisi po tayo sa ating mga kasalanan, tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. Mananahan sa atin ng Kanyang banal na Espiritu at magkakaroon ng pagbabago ng ating buhay, mga kapatid. Pero kung hindi mo tatanggapin ang ating Panginoon Jesucristo, ayaw mong tanggapin ang Kanyang salita, walang kaligtasan. Walang buhay, wala po tayong buhay na walang hanggan. Kundi ang meron sa atin, kung hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, yun yung eternal damnation. Yun yung impyerno na sinasabi, mga kapatid. Thank you, maraming salamat. I hope you are being encouraged, mga kapatid. No? Alam nyo, kung meron man tayong sasabihin dito, pag-aaralan dito, katotohanan lamang. Masakit ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ang magtutuwid sa ating pamumuhay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.